Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. The Sun, Ace of Pentacles, Nine of Cups. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, maganda kasi lahat sila, oh. Ang dating magiging masaya kasi may opportunity na paparating. More like yung opportunity ay gusto nila kasi probably yun ang wish din nila. At the same time, parang may darating na wish ba? Kasi abundance din naman to. Ito wish, ito blessing. The Sun, big blessing or anything na pleasurable or magbe-bring ng happiness. So again, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero tingin ko mga first week to 2 weeks, ganito ang scenario. Okay naman, masaya naman. Pero sa case na to, kasi 9 of Cups, more like masaya alone. Kumbaga, sa ngayon hindi pa ma-share yung happiness sa ibang tao, kasi doon papasok yung 10 of Cups, na kaya mo i-share yung happiness mo sa ibang tao. More like pang sariling wish yung magkakatotoo dito. Sabihin natin new career, new love life, ganun, reconciliation. So guys, basis. Basta ang alam ko, since nandito yung the Sun, okay sa inyo yung opportunity na darating, kasi may opportunity na hindi natin type, 'di ba? So pwede rin ngang wish na magkakatotoo sa natin ng abundance in general o blessing. Ngayon, tingnan pa natin ang ibang detalye. Nako, naging 5 of Swords naman doon. Pero at least nasa unahan siya, di ba? Kaysa siya yung nandito. Strength. 7 of Cups. Alamin natin tong 5 of Swords. 7 din, pero hindi naman siya dito. Kung dito, double 7. Pero ang kinaklarify natin ay 5 of Swords. 7 of Swords. Lagot tayo. Ano to Deception card. Umulit na kasi Deception card din tong 5 of Swords, pero hindi malala. Parang ano siya, pasimula or mild yung pagka sinungaling,
pag dishonest, sa bagay yun na rin yun, no? Ano tayo, mapanlin lang, sneaky o flirt. So sa dami ng pwedeng meaning, mukhang ano rin to egotistical in a way, na gusto siya yun lagi nasusunod. No, lack of commitment, lack of ano ba yan, communication, intimidation. So sa dami ng meaning, ang nagpaparehas ay deception. So, paano magiging deception? Sa paanong paraan? Magbabase na lang ba tayo sa picture? O dagdagan ko pa? Empress. Ito kasi laban abundance. Dahil Venus to. More like, dun na nga tayo tatama sa hitsura nitong mga to. May someone na flirt. Sabihin, pasimula pa lang. Kasi 5 to Kinalarify lang naman natin kung ano bang meaning, kasi maraming ang meaning. More like flirtation. May flirtation na maaaring nangyayari na or mangyayari pa lang, or jealousy. So again, kinalarify na natin. More like sa relationship to. Ngayon, dumating yung strength card. Sabihin natin, malalampasan din yan. Ma-overcome. Kaya lang, at ba tong 7 of Cups na to? Yung dulo. Seven na naman. Ano to? Lahat na ng 7. Ay, hindi pala. Ito pala 5 of Swords. Kala ko 7 din. Pero 3 yung 7 natin. But anyways. Ano to? 7 of Cups. At 7 of Wands. Usually pag ganyan, nag-isa ko na lang yung meaning para hindi ako ma-stress. So pag ganyang double 7 at siya yung nasa last position, mukhang may sabihin nating mukhang ma-highlight ang topic ng romance sa period na to. So para lang to sa mga in relationship or sa mga nasa situationship or ligawan na parang sila na pero wala pang label. Kung baga, sabi ko nga kanina, maha-highlight yung topic na to, relationship o love life sa period na to. So pag ganoon, may lesson na maaaring matutunan. So pag may lesson, syempre may problem. So pag na-solve mo yung problem, dun pa lang mo masasabi so ano yung lesson. So ibig sabihin, kakaroon ng love issues sa period na to. At sabihin nating may matututunan ng iba sa inyo when it comes to love life. So nasa sa inyo na yan kung ano yung matututunan nyo.
Pero kung i-relate natin sa reading, more like sa topic ng cheating, dishonesty, sneakiness. Kasi maraming pwedeng lesson, di ba? Or issues. May iba na hinuhututan lang ng pera, gold digger, sinungaling, pero walang third party. Ito, more like third party, dun sa part na yon. Kasi may iba naman na ugali yung problema, masyadong controlling, bungangero. Ayun, di ba? Yung incompatibility. Maraming pwedeng issue. Pero dito sa case ito, third party talaga to. Kahit doon, no? Kasi kanina inisip ko kung gagamitin ko ba yung picture. So, hindi ako gumamit ng picture, kaya nilabas ko tong isa pang card at lumabas ang Empress. So, Venus yan. Sa astrology, siya ay planet of love. Or marriage. Anyways. Since love reading naman to, kaya maglalagay tayo ng clue. Yun nga lang, di na topic dito kung sino yung nag-cheat. Babae ba o lalaki? Yun lang, di natin masabi kung sino yung nag-cheat, pero yun ang tinakbo ng reading natin. Wala kasing lumabas na gender or clue. Pero tingnan din natin dito sa mga lalabas na clue. Baka may lumabas, di ba? Anyways, ito yung possible partner ng Leo sa reading na to. Aquarius, Libra, yan, hulog ba to? Taurus. Ngayon, kung hindi para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Cancer, Virgo, Scorpio. Ngayon, dito naman tayo sa isa pang clue. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Pwede rin sa person nyo mismo itong clue. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na mahilig mag-makeup, average height. So, may someone na average height. So, pag sinabi mong average height, sa pananaw ko lang, papalo to ng 5'4" to 5'9". Mapababae o lalaki. May ganong height. So, may someone din na maaaring mahilig magpakulay ng buhok. At ang huling clue, witch. So, may someone na mahilig sa witchcraft o may kaalaman tungkol sa topic ng pagiging witch, Wiccan, etc. Or pamana sigurong knowledge. Sabagay, eto nga, divination cards. Witchcraft din naman to. Baka ito na yung nanonood. Or baka person din nila ay mahilig din sa ganito. Divination, all about spirituality, astrology, numerology, feng shui. Etc. Ito, crystals. Diba?
Witchcraft din daw to eh. Anything na nagdi-deal sa magic, spells, ritual, ceremony, rite. Anyways, dito naman tayo sa susunod. So, dito naman sa susunod, general prediction. Okay? Ibang scenario. Oh, they'll be back. Expect to hear from them soon. So, mayroon daw magbabalik someone from the past na hindi na nakakausap. Kaya lang, may kala tayo liar. Mukhang someone na nakaaway ng iba sa inyo or alam nyo sa sarili nyo na liar, probably ex-partner o ex-friend. Basta may awareness yung bida natin na naglay sa kanya tong taong to. At yun yung magbabalik unexpectedly na parang sinasabi dito, be careful of someone sneaky. Hindi naman pagkakatiwalaan yan eh, kasi liar oh. May magbabalik, kaya lang toxic naman. Liar kasi. Sinungaling, di ba? So, kung sino man yung someone from the past na may awareness ang iba sa inyo na nag-lie ba or di mo pagkakatiwalaan, eh, nasa inyo na yan kung i-entertain nyo. Pero malaki ang chance na hindi siya nagbago, liar pa rin siya. Or regardless kung may awareness kayo o wala. Sabihin natin all of a sudden may someone na biglang nag-contact sa iba sa inyo. Okay? Pero hindi nyo naman nakaaway or walang history ng lying. Kaya lang kapag nag-alok siya ng something, yun na yun yung clue. Pag nag-alok siya ng something, nag-offer ng kung ano-ano, doon napapasok yung liar. Huwag niyo tanggapin yung proposal niya or offer kasi probably hindi siya mapagkakatiwalaan. Okay? Kasi hindi naman lahat ng bumabalik from the past ay liar, di ba? Pero kung sakali man na may mag-offer nga ng something like relationship, business, career, money, investment kuno-kuno, doon na papasok yung liar. Ibig sabihin hindi siya mapagkakatiwalaan. Pero kung relationship, more like ex, or dating connection ba na parang naging sweet sila pero hindi nag-connect or hindi nag-level up sa relationship, ayun na yun, yung para bang landian lang, walang nangyaring level up. So maring isa na rin yun sa maaaring magbalik. Yung parang pinaasa yung iba sa inyo sa wala. Ginost ba or bigla na lang naging cold. Akala may something pero wala pala. Ano to? Narcissist. Someone is too full of themselves. Commitment. Ayun na yun. Baka magkarugtong to. So kung ex yung magbabalik, kasi narcissist ay liar, ang dating kung magkarugtong sila, so again, narcissist ay liar, sasabihin niya nagbago daw siya kuno, pero gusto niya ng commitment, hindi siya mapagkakatiwalaan dahil liar nga at narcissist. Kasi katangian din niya yun, narcissist yung pagiging liar. Hindi na yan nagbabago, wala rin gamot. Yun ang alam ko, okay? Pero baka mali yung knowledge ko, but yun ang alam ko.
Ngayon, kung di literal na na-diagnose ng narcissism, di ba? Sabihin natin narcissistic na lang. May pagka-narcissistic. Ayun na rin yung clue mo. O clue ng iba sa inyo. Kung sabihin na lang natin na halos lahat ng symptoms, signs and symptoms dun sa nabasa nyo na information about narcissism, ay tumatama dun sa ex nyo. Dahil liar pa, cheater, wag na pabalikin sa buhay yan at kasi gusto niya ng commitment things are getting serious. Pag ganyan, tingnan nyo, ito sa kato, ibig sabihin bulaan lang or pasain lang sa wala. Kasi nga sinungaling o user lang. Nandun lang siya pag may use o pakinabang yung iba sa inyo. Pag wala na, di pera na. Let's say, maganda yung iba sa inyo. Pag nabuntis, tumaba, di na nila gusto. Example lang. Kasi nga, wala nang pakinabang. Yun lang kasi gusto niya. Let's say, sexy, maganda. Pumangit. Sabihin natin, pumangit nga dahil tumaba. Let's say, hindi naman sobrang pangit, pero naiba yung itsura niya sa ideal niya, sa mind niya. Ideal na itsura, appearance. Sa mind niya. I-devalue yung taong to. Itong narcissist. Kasi nga, wala siya pakinabang ba? Ganon. Kaya nga user yung mga yan. Wala na pakinabang sa kanya yung partner niya. Wala na kasi yung ganda na gusto niya. Sabihin natin kasi nakaka-attract ng attention yung partner niya, so somehow na haambunan din siya ng attention mula sa ibang tao dahil sa ganda ng partner, sexy, ganun. Nawala dahil nabuntis nga, nag-iba itsura niya, tumaba or di na siya ganun kaganda compared doong dalaga pa, wala pang baby, di pa nabuntis. So dun nga papasok yung devalue. Nasabi sila na daw forever, pero nung nagkaanak sila biglang nagiba yung partner. So again, maraming pwedeng scenario kasi, but again, more like yung ex dito ay mala narcissist kung di man diagnosed. Kasi may iba na diagnosed kung di man diagnosed na narcissist, di narcissistic nga. Ibig sabihin, maraming katangian yung person na halos parehas dun sa information na nabasa ng iba sa inyo tungkol sa narcissism. Si doktor lang daw makakapag diagnose dahil may mga test silang kailangan sagutan or lab test. May lab test din pala, hindi ko kalain, kala ko nga sasagutan lang may nakita kong doktor na nagsasabi na may lab test din daw sa brain. Mabasa na. Anyways, be careful na lang talaga, sabi dito, of someone sneaky. Lalo na kung ex ay magbabalik all of a sudden sa period na to. Tumiming pa. Ex nagbalik sa period na to. Di siya na to. Mala narcissist at liar. Lalo ang motibo niya pala ay makipagbalikan. Kaya lang hindi mo na mapagkakatiwalaan pag ganyan. Liar nga kasi. Lalo na kung na-diagnose na siyang ganito, wala nang pag-asa yan sa pananaw ko. Pero again, maaring malip yung information na alam ko. So, beware. Okay? Lalo tumiming sa period na to nagbalik ang ex. Okay? Huwag na siguro i-entertain. Or else, iyak lang din ulit sa bandang ulit. Hindi naman pala sila talaga meant to be. Kumbaga, may na-miss lang yung ex. Or, tingin lang niya dun sa
iba sa inyo. Ay, for convenience, ganun. Or parang tool na may silbi. Ngayon, kung wala ka ng silbi, wala nang pagmamahal. Yan dating dito. Anyways, 25 minutes na pala to. Pero again, ulitin ko, mukhang magkarugtong sila. Pero since 25 minutes na to, dito na tayo sa general advice. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, ito ang general advice natin sa period na to. Ayan. Emotion. Look into the depths of your emotions. Test. Your strengths and weaknesses are being tested. Oo nga, oh. Ito yung sinasabi ko kaninang lesson na matututunan all about love life. Time. Let time forget those scars. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.